Ikaw ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong umihingal na among sa himpapawid. Si Father Pep Bakay. Ano bang as always? As always. 1 week na kayo hinihingal. Oo nga, no? Pasensya na po kayo't yan, No masaya problem. kami rito. At welcome po sa ating Friday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. And of course, dito pa rin po tayong nakikinig sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM, France tayo. Kompleto tayo ngayon at nangangamoy na piyesta itong mga kasama ko. Ha? Babaw kong babi. Grabe naman. Naalala ko yung kasabihan, di ba? Ano po mo? Nobisa akong mga babi, tugi ko kempari. Ganun ba yun? Ng piyesta. Kaya fiesta. Okay, bumati ko muna kayo at of course, ang ating Friday Go-Go Girl, si Sister Daisy. Good evening po, Among, at lahat po ng mga nakikinig. Si Sister Daisy Enriquez po ito, ang go-go girl daw po ni Father pag Friday. At ako po'y fresh din po. Nakagagaling humihingal pa. From Bulakus sa Masantol. Naku, nangangamoy hipon at saka alimango pa rin ako. Pinakain kami nung lunch kanina po, no? Dahil nag-request po ng formation seminar si Father Norman Arce at commissioning na rin po at the same time. So yun, half day po binigyan ko sila ng formation seminar, Among. Kaya nakatikim ako. Congratulations sa ating mga catechist. Opo, napakasipag kay Father nila. Norman. Opo, yun. At binabati ko rin po syempre yung aking mga kadabar cards dyan sa Pampanga Provincial Jail. Nakikinig daw po sila, especially si Taytay at saka si Willie. Yan. Okay, at gusto ko rin batiin muna, no? Bago natin Sige po. isa lang itong dalawang Go-go. nagpa-fiesta. Oo nga. Hindi, fiesta kasi kanina, nagpunta ako dyan sa Santa Rita, Macabebe. So Kaninang kwentuhang Katoliko. Gusto ko lang i-greet yung aking mga kaibigan dyan kasi sila, balikbayan. Yung Bautista family, no? Malapit doon sa chapel ng Santa Rita, Macabebe. Yan, sina Jack, sina Shelly, yung pamilya niya, sina Kim, nandyan sila at kanina ay nagpunta ako dyan. Kabila, back to back. Back to back. Pero yung mga original na taga Santa Rita, yan. Ay, Bumati muna kayo, Mamita. Ikaw muna. Magandang gabi po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Dito po sa Barkadahan kay Kristo. Hope to mention it na talaga. Oo. Ako'y nako-confuse, sabi ko na sa'yo. Back to back. Okay, Bernadette? Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. At ito po si Bernadette na bumabati sa lahat ng taga Santa Rita ng Happy Fiesta. Naku, nangangamoy fiesta. Yeah. Siguradong hindi mo na mabili yung mga tiyan ng Ay, naku. Kanina, Santa Rita. May mga lumipat na po. nagbuena mano na ako. Lumangoy na yung... Lumangoy na ba? lumangoy na papuntang San Fernando. In fairness, ang daming mga tao doon talaga kanina. Kanina po sa Santa Rita. Anong mas Weekday kami? pa yan, Amo. Oo nga eh. Next year, tsaka the following, di ba? Pag weekend. Ay, Yes. nako. First time po na witness, pati yung mga novena masses nila, talagang wow. Ang Talagang kanilang weekdays pa yan. devotion kay Apundita. Talaga. Wow. Pag weekend yan, Grabe. Among, magmimisa kayo, yung mga tao, nasa sanctuary na. Ganun ba? Yes, ganun ka puno. Ganun ka puno. O kasi yung yung simbahan, you just imagine ang dami nakatayo sa simbahan. So nakaupo, nakatayo. Tapos yung sa labas pa, yung overflow. Yes. Talagang on all sides ng simbahan. Tsaka 7 a.m. po kasi yun. So before, bago pumasok yung mga tao, yung afterwards, mababawasan naman ng konti. Saka malamig-lamig pa. Opo. Pag weekdays pag weekdays yung fiesta. Pero pag weekend, lahat ng misa, regardless kung 4 in the morning or 10 in the morning, ano po yan, overflowing. Ano ba kayo may procession mamaya? Opo. Yan,
Yung mga, ano ba yung mga, Standarte. oo, yung mga pluglets nyo. Tsaka ang dami, no? Fiesta. Siyempre, Ay, Among, talagang alam naman ninyo grabe. yung Santa Rita. Oo, no? Bongga. Bong. Bongga ba? Oh, bongga. Yan. Oh, nagdala ba kayo ng abo? Ano nga ba? Among fresh. Dinikman ko na nga eh. Nagbuena mano na Sorry, po ako, akala ko amo. mga abo na lang. Ay, no. Naamoy ko Tira-tira na kanina. lang yung kakainin natin mamaya. Grabe. Ay, Hindi hindi. mo. Nakareserba po talaga yan. Yan. Inamoy ko lang kanina. Grabe talaga ako. Maghapon ako nagkikapamiesta, no? Oo nga mo. Maraming tea sa baba. Oo, yun na nga. May remedyo naman eh. Sige. Bago natin busugin ang ating mga listeners sa mga piyesta natin. Sige, Sister Daisy, ibigyan na natin yung ating mga text line numbers. Yung pong gustong mag-text sa amin, pwede nilang gamitan yung text line numbers sa Smart 0918-351-8282, 0918-351-8282, at sa Globe subscribers naman ay 0917-363-3738, 0917-363-3738. At para po sa mga gustong maging members ng ating Connecta Katekista program, no, just type REG, all capital letters, and then space your full name, and then slash the name of your vicariate, parish, or your school, o kaya po yung address ninyo. At ipadala po dito sa ating Globe number 0927-891-0966. Na ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered, ay daily po ay makakatanggap kayo ng mensahe, no? From the Lord, at napakaganda po mga mensahe yan. Kung may mga kahilingan kayo, intentions, o kaya pasasalamat, pwede nyo pong ipadala sa ating number na yan, at isasali po natin sa ating mga daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga Chapel. At pinapasalamatan natin si Sister Son Basco, no, for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connecta Katekista program. Kung nais naman po ninyong subaybayan yung ating mga previous episodes, maaari po tayong pumunta sa Facebook. Yan po ang Barkadahan kay Cristo, Pampanga. Yan. Kung nais naman po ninyong panoorin kami ngayong oras na ito, pwede po kayong pumunta sa aming live streaming site www.ustream.tv/channel/brightfm919. Counseling line. Okay. Bernadette? At para naman po sa ating counseling line, 0922-831-5967, 0922-831-5967. Yan. Kompleto. Okay, diretso na tayo sa ating ebanghelyo, no? Opo. Sino magbabasa? Babasahin po sa atin ni Kapampangan ba yan? Opo. Yes. Yan. Babasahin sa atin ni Bernadette ang ating ebanghelyo po sa gabing ito. Ing pamipasyag, king mayap a balita, ibat king libro ng San Juan. Inyang may kapag almusal na lo, kitnan ng Jesus is Simon Pedro. Nga na, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko may git ka rin eh. Nga nang may kibat Pedro, huwag inu, balo mo king kaluguran da ko. Sinabi ng Jesus, pakanan mo la din ka na akong biserong tupa. Kitang ng kadwang beses, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko? May kibat ya i Pedro, wag inu, balo mo king kaluguran da ko. Nga ng Jesus, ingatan mo la ding tupa ko. Kitang na king katlong beses, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko? Melongkot yay Pedro, uling makatatlo na kitang, kaluguran mo ko? At may kibat ya, Ginu, balo mo'y sabla, balo mo king kaluguran da ko. Sinabi ng Jesus, pakanan mo la ding tupa ko. Ing katutuan sasabyan ko kaya ko, inyang kayanakan ka, ikay ing mibiblas king sarili mo, at lalakad ka nung nukabisang munta.
potang tumuwa ko, iatsyat mo lo ding gamat mo, at aliwayeng miblas at midalake ko, king lugal ay kabisang munto. Sinabi na iti, ban ipabalo no, nung makananuyang matay Pedro, at munya kaligayon king Diyos. Pangasabi na niti, nga ng Jesus, tuki ka kanako. Ing mayap a balita, ning kaya katamong kasalpantayanan, Kapurihan ka, O Kristo. Mr. Daisy. Dramatic masyado itong ating itong ating pagbabasa ng ating mabuting balita ngayon. Yes, Yes po, kasi ako para sa akin very romantic ito at saka very loving natatouch ako lalo kung pinapanood ko yan sa film. Kasi dito parang pinababawi ng ating Panginoon ang pagkukulang ni Simon Pedro. Oo. Gusto niya na madinig mismo sa kanyang bibig na siya ay talagang nagpapakumbaba at binabawi niya yung kanyang pagkakasala, inaamin niya. And after that, binigyan naman siya ng appointment ng ating Panginoon. No? So, 3 beses siyang nagpagkakunong sa kanya. So, 3 beses din siyang tinanong para bawiin niya yon upang i-affirm niya muli ang kanyang pagtitiwala at pag-ibig, pagmamahal sa ating Panginoon. Yes. So ganun yata talaga pag ang Panginoon ay gusto lang niya yung talagang gamitin natin ng kusa ang ating free will para tayo talagang sumunod sa kanya. Hindi siya namimilit. No, walang pilitan. Yes. Pagka siya ay tinawag ka, gusto niya kusa. Ayun. So, tayo po, kami po bilang mga katekista, kanina pinag-uusapan nga namin yan, no? Kusang loob nilang tinanggap ang mission nila. At ang mission na yan ay may kaakibat din na challenge. So, yun ang hinaharap ng lahat ng mga nagsuserve sa Panginoon. Magpakatatag tayo. Okay. Have the faith. Yes. Oo nga. Yan, Mamita. Napaka-picturesque yung visual ng gospel reading natin for today. Ang ganda, no? Yung nakikita ko isang teacher, yung ating Panginoon, di ba? Isang teacher. Pero naaalala ko yung mga teachers namin especially nung college. Kasi di ba, kung minsan, susunod ka sa yapak ng teacher mo Kung minsan, subconsciously pa nga, di ba? Hindi mo sinasadya. Pero yung Panginoon natin, sinasabi talaga, outright, yung sinabi, kung mahal mo ako, sundan mo ako. Ibig sabihin, ano ba yung ibig sabihin noon? Literal na yung mga yapak niya, susundan natin? Hindi Ibig niyan sabihin, kung ano yung ginawa niya, sundan mo. Kaya yung una, di ba? Tend my sheep, feed my sheep. So, Yes. kailangan nurturing din tayo tulad kung paano yung ating Panginoon ni-nourish o ni-nurture yung people from all walks of life, di ba? Tapos yung pangalawa naman, yung visual na parang sabi po ninyo, Sister Day, may pagka-romantic din na style. Kasi di ba yung susundan natin kung sino yung mahal natin Sa panahon ngayon, hindi na rin yung literal. Kung minsan, yung magulang mo o kapatid mo na nasa malayong lugar o kung minsan yung iyong kasintahan, mas updated ka pa kung nasa abroad man siya o kung nasa through social media kaysa dun sa iyong kapitbahay. Kasi sinusundan mo. You follow the events in the life of that person. So kung mahal mo nga talaga, may alam ka tungkol sa taong yon. Di kapag wala kang alam, tita, hindi mo siya mahal. Kasi mayroon naman tao na kahit tinatanong mo, uy, kumusta ka na? Tapos kahit hindi naman totoo, sasabihin nila, okay lang. Well, indifferent, di ba? Yung Specific cases. kasi, di ba, ano yung opposite ng mahal? Di ba sabi nga nila, it's not hatred, it's indifference. So, kung di mo alam kung anong nangyayari doon, indifferent ka. Oo nga. So, bakit? Parang hindi ka convinced. Di ba yan ang tinanong ni Pope Francis na sinagot naman nila, Father, Yeah. do you love me? Tapos sagot sila kagad. Yes. Thank you. Thank you. Sabi niya. Yan. Bernadette, baka gusto mong dagdagan yun. Thank you. Napakaganda nun, Karen. Salamat po.
Personally po, mahal na mahal ko ang gospel na ito. Sige, Kasi bakit? po, Mahal. kasi po, Memorable? Among, if you will still remember, ito po yung gospel na natapat sa amin nung first time naming mag-guest dito sa Barkadahan kay talaga, Cristo. ha? So, liturgically speaking, anniversary. Oh, okay. Nice. Happy anniversary. Naalala niya. So, may kurot. May kurot, Yeah. may Kurot hugot, sa puso. may hugot. Oo, yung love. So, yung masashare ko po dito is, napaka-loving ni God. Aalis na lamang po siya. Ipagkakatiwala pa niya tayo kay Peter. And I still remember po, yung homily ni Father Pep last Sunday. Nung, Alin doon? Hindi ko na matandaan. nung Hindi niya matandaan. umakyat na daw po si Ascension. Jesus sa langit. Ascension. Tapos po tinanong siya kung kanino niya daw po pinagkatiwala yung mission. Oo. Tapos po, sabi ni Jesus sa kanila, sa mga apostoles ko. Tapos, sabi daw po ng mga angel, hey, yung mga apostoles mo, yung mga palpak mong apostoles, sa kanya mo pinagkatiwala yung Oo yung naman, mission talaga mo. pumalpak Sabi niya po. So, yung gospel po natin ngayon, yes, it's about love. It's about God's love for us na hindi niya tayo kayang iwanan ng ganun-ganun lang. It's also about trusting. Yes. Kasi po, by the mere fact na pinagkakatiwala mo yung isang bagay sa isang tao, parang malaking honor na po yun. Oo, kaya pagbubutihan mo, di ba? Pag Opo. nafe-feel mong At pinagkakatiwalaan gagampanin mo ang mission mong yun Yes. kahit anong mangyari. Whatever it takes. So, It's like, sa mga parokya po natin, na pinagkatiwala tayo sa ating mga pura-paroko. Ayun po, parang malaking mission po para sa kanila ang in Kapampangan, sesenda yung kaya katamang paniniwala, yung kaya katamang faith kang God. Kasalbatayanan. It's like that. ganun yun. Trusting and loving. Para pong ganun. Trusting and loving. Ako naman parang yung ano dito, yung kanta na maganda, yung Power of Love. Power of love. Because, Yung power of your knows love. no boundaries. Parang gano'n, no? Because you can see here that parang it surpasses our human weakness, mga limitations natin, no? The power of God's love here. Kasi, look at this, no? Dapat may pain, may hurt ang Panginoon dahil nga sa ginawa. Ginawa. But He went beyond all this, no? Parang from pain, ito nga, yung Another pagmamahal niya, chance. yung forgiveness, yan, another chance. It's possible pala. Ganun kasi pala. Kasi, Among, pag nagmamahal ka, Yun nga you yung never power of run love. out of giving chances, no? Oo, lagi kang nagpapatawad. Makapangyarihan talaga yung pag-ibig. Diba? Opo, makapangyarihan. Kahit na yung sakit, nakakalimutan mo. Ay, talaga po, Father. Ayan, no? Paano ba yun? Yung Florante at Laura ba yun? Yung pag-ibig, pag-nasok. Pag So, pinasok Susunin ninyo man, hahamaking lahat, masunod masunod ka lamang. Tama Parang ba yun? ganyan, no? Totoo yun. Florante at Laura ba? Yes. Totoo yun, Yes. totoo yun. Opo. So you could see here na yung mas makapangyarihan yung pag-ibig ng ating Panginoon dito sa kanyang mga disipulo, yung ginawa nila na talagang kung tutuusin mo dapat maghinanakit o masaktan ng Panginoon, no? Magalit siya sa kanyang mga disciples, but look at the power of love, no? Opo. Of the Lord, no? Nandyan po, sige po. Hindi yung parang hindi nauubusan ng dahilan na magmahal ka, di ba? Totoo po yun. Di ba nakaka-describe yan sa 1 Corinthians chapter 13, yung love does not keep a record of wrongs. Yes. Ganyan, di ba? Yes. Opo. Pero nakaanong mabuti yan, tamang-tama yung sinabi ni Father. That's right, no? You always give the benefit of the doubt doon sa taong minamahal mo. At dito, pa rin yung dapat yung pag-ibig natin, no? Siguro kailangan patunayan natin, hindi lang yung we profess it, but ito nga basically, We show it. basically ang ng pag-ibig dito is ito nga yung action, it's basically an act, no? Sabi nga ng Panginoon, do you love me? Tapos, you know, Lord, I love you. Tapos, feed my sheep. No? Tend my lambs, no? Yung mga ganyan, no? Mga pinagbilin. Ay, ibig sabihin, patunayan mo, Pedro. Huwag mo sabihin.
Gawin mo. Gawin mo. Ayun na nga, hindi siya diniktahan eh. No? Opo. Yun, no? pero Yan, tinanong on the muna. top, diba? Yes. Opo. Kung talagang mahal mo ko, yan, alagaan mo yung aking mga tupa. Tupa. Kasi mahalaga po sa kanya yung mga tupa niya. Di ba? And Masarap yung ganun, I ano? think parang para sa akin wala tayong parang K, no? Wala tayong K na sabihin sa isang tao na I love you, pero Hindi mo naman. pagkatapos hindi mo naman mapapatunayan 'yun, no? Opo. Totoo. Actually dito sa yung translation ng love here sa Greek, of course alam natin yung agape, no? Agape. Yun ang sinasabi ni Opo. ang Panginoon kasi you will be able to appreciate this this particular gospel text. Pero si Peter parang nasa philia lang, yung sa filial love Filial lang, lang, no? opo. Pero ang Panginoon, He is leading Peter into the deeper kind of love, which is agape. No? Yung may Yung kenosis. self-giving, yung mga ganyan, no? Kenosis. Kaya nga sabi niya, you prove it, no? Alagaan mo. Because when you tend and feed the lambs of the Lord, that means talagang self-giving yan. Opo. Di ba? Totoo yun. Kasi nga yung mga ibang pastol yung yung makukuha nila sa tupa, hindi yung silang nag-aalaga sa tupa. At kung minsan nga yung mga matatabang tupa lang ang sa tuwas, no? That will prove our love. Di ba? For the Lord. Opo. Yes. Di ba? Oo, ganun na ganun pong nafe-feel ko kapag pumupunta po ako sa mga kapatid nga natin na nandun na sa sheepfold nilagay na, safe na sila doon. So, bakit di mo pa samantalahin? Nandun na sila. Di ba? Alagaan mo sila. Safe na sila doon. At alam nyo, siguro sa ating second segment, itong pagmamahal na to, nakita natin ito, malinaw sa buhay ng ating patron saint ngayon. Ay, opo. Santa Rita Mamaya de ay Sasha. hihimayin natin, no? Yes po. Of course, from an obedient, sila ang unika iha, no? Opo. Okay? So, siya'y napakabait na bata, no? Anak, masunurin. Nadarama sa pag-ibig ko, kayo sana ay manahan. At piling ko sa inyo ay magmahalan. Na ngayon kayo'y aking kaibigan, inamo sa dilim at kababaan. Ang kaibigan ay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Pinili ka at hinirang upang mahalin, nang mamunga't bunga mo'y panatilihin. Umayo kang magbunga ng masagana, kagalakang walang hanggang ipamamana. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan, inamo sa dilim at kababaan. Ang kaibigan ay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Sa ating pong first segment kanina, tinalakay po natin itong napakagandang ebanghelyo na ating narinig, no? Yan, Peter, do you love me? Alam po natin ito dahil 3 times the Lord asked this question to Peter dahil alam natin ang ginawa, no? Pinagtaksilan Ni Pedro. ni Pedro. At ito nga yung demand of love, no?
Which is, I think, yan, yung we have to go beyond our pains and hurts, no? Forgiveness, yan, reconciliation. Itong ginawa ng Panginoon. Pagpapatawad. Pagkatapos nga ito, feed my sheep, then my lambs, no? Oo. May texters po tayo. Sige, at ano ba sila? Okay, mga sharers natin, no? Opo. Sige. From 5189. Good About PM that. po. Nagpapasalamat po kami kay Kuya Joe sa pamimigay niya ng school supply sa mga anak namin. Kahit Oo. kami nabilanggo at di Yes. namin kayang mamili ng gamit, Mm. siyang nagpupuno. Salamat po at Totoo sa yan. IBP. And then, isa pa, Anong IBP? Yung... Integrated Bar. Okay. Ay, siguro po, nag-donate may na mga- nag-a-assist din. May nag-donate. Opo, school supplies para sa mga anak nila, yung mga nasa Mga provincial lawyers jail. po siguro iba. Opo. And this is from 1613. Good evening po, Among. Babieko po ing mayap oras ke kayo ang pondeng kayabe king catechism program uling ikayo ing konkretong pakibat ketang kutang ning Ginong Jesus na nga na Simon Pedro kaluguran mo ko ing lugod king Ginoo at king dapat aanti mo ing dapat yung pamisulong king malawak ng pangalaganap ning kasalpantayanan katoliko. Saludo ke po at pupugayan da kayo. Dakal pong salamat, Maya Pabengi po. Ay na, makatouch siya. Oo nga. Salamat. Nakalpong Hard salamat work, and talagang kami po inspired, no? Pagka naririnig po namin ang inyong mga text messages, no? Thank you so much and yan, lalo nating pagbubutihan lahat, no? Yung pagka may mga programs pa tayo, upcoming, di ba? Dapat Meron din isa yan ang pa. challenge sa atin. Mayroon ba? Ako Opo. mayroon akong isa. Sige, Sige. ikaw muna. Ako muna. Sige. Tinatanong po ng kapatid nating si Willie. Nakikinig din po Si siya. Willie? Opo, Okay. si Willie kasama po si Provincial Tay. jail, no? Opo. Okay. Tinatanong po niya, ano po ba talaga daw ang ibig sabihin ng agape love? Agape. Opo. Ayun, yung, yung, di ba, yung no greater love than this, than to lay down one's life for one's friends, no? At minsan, agape, kasi yung, pag-aalay, yun nga, yung kantang kanina. Yung kanta kanina. That's agape. When you offer, when you give, Your no? life. Oo. When you die to one, to one person, no? Yung nakahanda mong parang isugal lahat. Oo. Yun ang agape. Para sa minamahal mo. Yes. Yun. That kind of love. Katulad po ng ginawa ni Jesus para sa Yes, atin. of course. No? Yun. Yun, Hindi kapatid. lang yung friendship, no? Kasi, halimbawa, mga barkada, kaibigan, love din yun. Kaya lang, yun ang the second kind of love, no? Which Philia. is And philia. then, yung alam natin lahat, itong eros. Opo, yung erotic. romantic love. Yung physical, Opo, yung yun. attraction, yung ganyan, no? Opo. Yung umaapoy yung pagnanasa mo, yung mga Lumalagablab. ganyan, no? Lumalagablab. Yung romantic no? love. Sa O, mga kailangan magising irog, yan, mga Kailangan ganyan. ay buhusan ng malamig na tubig yan para Dahil mainit. Panain si Cupido para magtigil mo. para gumising. Oo, Yan. yun na nga. Peter Botita. Hindi naman. At saka yung pong agape love, ang alam ko po parang one way lang yan eh. Kung minsan hindi na kailangan ipakita ng minamahal mong mahal kanya, pero minamahal mo pa rin eh. Ganon po ang Diyos sa atin eh. Self-donation. Yun. Inaalay mo talaga yung Self-donation yan, no? Oo, yun na Yun nga. talaga. Pagka nag-donate ka, di ba, yung wala ka naman inaasahan. Oo, walang babalik sa'yo. Parang Oo, ganyan, talagang outward lahat. Yan, So, really, that's agape, no? Ayun, really, And we have to, of course, no, aim towards that kind of love. No? Yung Oo. hindi eros, hindi philia lang, yung pagkakaibigan, pero yung pag-aalay ng buhay. Opo, meron pa nga pong akong natuwa na sinabi ng kapatid na Willie sa akin nung nandun ako last Sunday. Dahil na-touch nga daw po siya sa pakikinig sa atin. Oh, okay. Gusto daw po niya mag-ano siya sa kanilang selda, magsimula siya ng Bible study. Wow. Opo. Very- At nagtanong very nga po sa akin kung paano daw magdasal. Sabi ko, nung nagsimula kang gusto mong matutong magdasal, yun na yung pagdadasal. Sabi ko sa kanya. So sabi niya, hingi daw ng tulong sa akin para magsimula ng Bible study doon. So okay lang, sige. Basta i-organize mo kapatid na Willie. Very good. Bigyan mo sila ng parang yung orientation seminar siguro. Opo, how to opo. do it and everything. No? Baka yung BFAS pwede. Opo, pwede po Ayan, natin pwede gawin yan, yun. no? I-apply ko po yun. Magtutulungan sila ni Tay. Okay.
May isa lang dito, no? Quotation 1788. Sabi niya, quality life does not mean having wealth, power, or intelligence. It is a matter of how much kindness and love Wow. you give to others. Yan. And the joy you get out of it. Oh, okay. Ganda. No. You get- Giving love. You get joy out of it. Then the joy you get out of it. Oh, Galing, no? Sige nga't medyo kulang na tayo yung oras, no? Pero diretso na tayo, no? Saint Rita of Cassia, the saint of the Santa Rita de impossible. Cassia. Imposible ba? Yan. O, alang imposible. Yan. Karen, Imposible, mo. Alam, Karen, imposible. ano nga, bakit patron saint na mga, ano ba ito, impossible cases? Impossible Hindi ba dream. Yung impossible dream, ha? Sige Para nga, mag-dream magkwento mo. ka nga sa ating patron saint ngayon. Kanina, alam ko, medyo bibong-bibo ka na nag-share, no, tungkol kay Saint Rita. Inulantang ako ni Father John. Oo nga, no? Pero yung mga nakikinig ngayon, palagay ko, may mga May hindi iba, nakikinig, opo. di ba? O, sige. Si Saint Okay. Rita, kaya siya patroness of the impossible or of hopeless cases kasi maraming nangyari sa buhay niya na hindi posibleng mangyari sa normal na okay. tao. Sige. Unang-una, yung pagkasilang pa lang niya. She was born to very old parents, no? Yung kanyang mga magulang. Menopausal. Opo. Parang ganyan, ha? Hiningi siya. Hiningi nila na magkaroon sana sila ng anak. At nagkaroon nga sila ng anak. Siya yun. Nung bata pa daw siya, kasi di ba sa Italy, farmers yung mga tao, nasa isang area sila na maraming bees. Pero during nagfa-farm yung mga magulang, Okay. siya nasa duyan daw. Biglang nakita na lang nila yung bees. Nandun, di syempre, isi-save yung baby. Oh, Pero, gulat sila, yung mga bees, labas-masok sa kanyang bibig. Ha? At Biro mo among, yun, no? alam nyo, May imbis honey, ha? May honey. Yes, imbis na sting siya, ano yung sting kasi? Imbis na kagatin yung baby, pinapakain siya ng pulot, pumiyutan. Kaya nga, di ba, isa sa symbols ni Saint Rita, yung bees. Yun, doon okay. nanggagaling yun. Tapos, all throughout her life, parang sinusundan siya ng bees. O di, nung naman siya, nung gusto niyang magmadre talaga, ang dalaga, o bata pa, teenager. Kaya lang, sabi ng mga magulang niya, huwag siyang magmadre, mag-asawa siya. Kasi nga naman, at that time, 1200s, anong year nga ba siya? Middle Ages. Yung nangyari, assurance mo yung pag-aasawa, di ba? Kasi Yung lahi. Opo. At saka yung sino bing mag-aalaga sa'yo pag abot Yeah, ng panahon. Kung monasteryo, hindi mo naman alam kung ano yung nandun. Ginawa ni Santa Rita, sumunod sa kanyang mga magulang. Nag-asawa siya. Kaya lang, hindi siya pinalad. Nako. Yung kanyang naging asawa ay isang tampalasan na spoiled brat. Kung sa panahon ngayon. Palaaway, mainit ang ulo, tapos sugal, etc. etc. Brusko. Mabisyo. Yes. Tsaka mainit ang ulo siguro yan. Opo. Di naging battered wife si Santa Sus, Rita. Maria Josep. May 2 anak sila. Pero ang ating santa ay nagdasal upang ma-convert yung kanyang asawa. Pero I am very careful to say, hindi siya yung pa-martyr effect, ha? Hindi yung hindi katulad passive, hindi submissive lang. Yung action nagdadasal tapos hindi din siya yung nakasulok lang, 'di ba? Peacemaker 'yan. May ginagawa until after many years na convert yung kanyang asawa. Di tumino. Nung tumino na yung kanyang asawa, my goodness. Napabanda naman siya doon sa area na kung saan siya may mga kaaway. Tapos, Naku, yan. di ba, Among, tulad nga, sabi ko kanina, hindi porket bumait ka, mawawala yung mga galit sa'yo O, syempre. O, Baka may utang pa yan. yeah. Maghihiganti. O, Siyempre. yun. So, syempre, kung may mga previous episodes na away-away, o di ginantihan siya, namatay yung kanyang asawa. Yung mga anak niya, teenagers. Nung nabalitaan yun, syempre, pinatay yung tatay mo, ano yung gagawin mo? Magigigante. Maghihigante. Kaya nga, no, natural Panahon na yun. yun. Ganun yung that was the law at that time, di ba? An eye Yes. for an eye. O di pinagdasal ni Santa Rita yung kanyang mga anak. Sabi niya, kung yung mga anak niya magmamana sa kanilang ama na magiging masama yung ugali, kunin na po ninyo, Diyos ko. At kinuha nga ng Diyos. Nagkasakit yung mga anak. Yung dalawa? Yung Ha? dalawa. Parehong nagkasakit, kinuha ng Panginoon. So, si Santa Rita wala ng mga anak at siya'y byuda na.
So, sabi niya sa sarili niya, baka eto na yung panahon para maging madre ako. Sinubukan niyang mag-apply sa mga kumbento. Kongregasyon, Opo. Hindi siya tinanggap kasi Rejected. matanda na. Una, byuda. Tapos matanda na. Ano yung mangyayari? Kaya lang, di ba Bernadette, ituloy mo, nagdasal siya ng maayos. Nagdasal po siya sa kanyang patron saint na si Saint Augustine, Oh. Saint Nicolas de Tolentino, at kay Saint John the Baptist. Pagkatapos po, nagpakita po yung tatlo sa kanya. Wow. Then the following day po, nagising po siya, nasa loob na siya ng monasteryo. Tapos po, nakita po siya ng madre, yung mother superior na ayaw tumanggap sa kanya. Tapos po, sabi niya ganyan, paano ka nakapasok dito? Sabi niya po ganyan, sarado po lahat ng mga doors, windows sa monastery. Tapos sabi po ni Saint Rita, it is by the grace of God na nandito ako. Tapos po, tinanggap na po siya sa monasteryo after that. Pero hindi pa rin po natapos doon yung challenge niya. Yung mga kasama niya pong madre, china-challenge po siya. Sabi niya pong ganyan, tanim mo nga to, ano po siya, branch po siya ng dried branch na po siya. So, tinanim niya, tas everyday po, dinidiligan niya. Tas tinatawanan po siya ng mga madre. Parang eng-eng, para pong gano'n. No? Hindi na. Tinanim na yung Dried dried na. na. Dried na. Binubuli na siya. Oo. Yes. Tapos po, after po ng ilang days, may tumubo pong leaves. Ayun, Dun- diba? out of Milagro. that dried branch. At namulaklak pa. At namunga pa yun, yung dried branch na yun. Milagro. Kasi nga, ano siya, mayroong faith na talagang kung gusto niyang gawin, gagawin niya. Dahil Opo. alam niya, meron siyang kasamang nag-ano sa kanya, di ba? Yes. Tapos po, one night, nagdadasal po siya. Sabi niya pong ganyan, Lord, pwede ba akong makishare kahit isa man lamang sa tinik, sa iyong noo, sa iyong ulo? Sabi niya pong ganyan. Tapos po, bigla pong nalagay dito. Yung po yung tinatawag, Sugat, sugat stigmata. sa kanyang noo. Yun po yung tinatawag din ng stigma. Stigmata. Stigmata. Tapos po, imbes na po bumaho yung sugat na yon, lalo po siyang bumabango every day of her life. Milagro talaga, no? Tapos po, one time, may darating daw pong pope sa area nila. Sabi niya po sa Mother Superior, pwede po ba akong sumama sa inyong pilgrimage papunta sa pope na ito? Sabi niya pong ganyan. Ayaw po siyang payagan kasi po may sugat nga po siya. Baka daw po ma-infection. Tapos nagdasal po ulit siya kay Jesus. Sabi niya pong ganyan, Jesus, matanggal lamang itong sugat sa aking noo at makasama ako. Kahit pagbalik ko at pagtapak sa monasteryo, kahit bumalik na siya, something like that, ganun ba? Ay, balik mo na yung sugat. Kinabukasan po, nawala na nga po yung sugat sa kanyang noo. Di nakasama na po siya sa pilgrimage. Tapos pagbalik po niya, ka-step pa lang po sa monastery, bumalik na naman yung sugat niya. Dinikit na naman ng Panginoon. May glue ang Pero Panginoon. ano yan, I think 60 years old na siya, no? Nung Yeah. nagkaroon ng stigmata. May tiban siya. Matanda na. So, ramdam na ramdam talaga. Oo, Masakit. Masakit yun, Siyempre, ha? mabaya. Di ba, mabaya Yes. yun. At malayo pa lang daw siya naaamoy na. Pero ito Oo. yung ang dami ng milagro, di ba? Oo nga, no? Okay. Milagroso na yung buhay. Nung malapit na siyang mamatay, nakaratay na siya, yung selda daw niya, parang nawawala yung amoy. Tapos later on, winter time. Tinawag niya may isang relative siya kasi matanda na siya, mamamatay na. Sabi daw niya sa relative niya, pwede ka bang pumunta doon sa bahay namin? Kasi 'di ba, may bahay sila. Of course. Doon sa garden ko, kunin mo yung isang rosas. Violet rose. Violet. Yes. Saan ka Oh, nakahanap ng all violet colors, rose? At no? hindi lang yun, winter eh. Kaya nga, wala Paano ka naman. makakahanap ng Wala tubo-tubo may, na mga. may yung Opo. flower, di ba? Opo. Kaya lang, Anong deathbed bulaklak? wish. Oh, yun na nga. Sabi nung relative niya, saan ba naman nakukuha ng rose? Pero sige, kukunin niya. Pumunta din siya sa bahay. And lo and behold, pag abot sa garden ni Saint Rita, may Meron isang isang rose. violet na rose. So, dinala niya sa monasteryo. At not long after, namatay na si Saint Rita. Nung namatay, yung amoy na umaalingasaw before, di ba? Naging amoy ng rosas. Yun. Tapos napuno po ng rose yung kanyang deathbed. Ang sarap ng dalaw na, no? Kaya yung sa yung symbol nung thorns, di ba?
The The thorns. crown of Yung- thorns and then oo. rosas. Rosas, di ba? bees. Bees. Yun, yan, oo. oo. Nakasimbol. Ang ganda, no? Yes. Yes. Yung bang sa sa simbahan ninyo, ano yung relic doon? First class. Talaga may relic kayo doon? Ex-carne, galing sa arm ni Saint Rita. Talaga. Sa arm mismo, sa King Gamat Flesh. na, ne? Opo. Yes. Yung Oo. flesh niya. Pero hindi Wow. natutunaw, ano? Hindi po. Nagdi-decompose? Corruptible si Santa Talaga? Rita. Yes. Pero syempre, pag relic, ano lang yan? Parang sliver A lang. pinch lang, Oo. di ba? Opo. Kasi nga, syempre, baka Ay, naku. yung mga other parts of the world, di ba? Baka may... Opo. ano rin Ubus. sila. Opo. We Dito just sa imagine. Pilipinas, yung another first-class relic is in Cebu. Pero sa Cebu. parokya, may parang isa pa yata, pero third class na, yung belo. Belo Second naman. class. Belo. Pero, yun nga kung babalikan natin, patroness din si Saint Rita ng mga cases Possible of infertility. Kasi, di ba, pag hiningi siya ng mga magulang niya eh. Mhm. So, yung mga maraming hindi magkaanak, nagde-devotion kay Santa Rita at nagdadasal ng maayos, nagkakaanak. Marami po yan na devotees, nire-report yan. Oo, no? Tayo kaya yung mga relic. So, siya ay patron saint ng, of course, mga widows, no? Yes. Patron saint ko. Sila Yan. dalawa ni Santa Monica. Paborito Yung mga ko. abused women, siguro. Yes. Battered women and wives. Yan, oo. And ano pa ba? Sick people, of course. Opo. Yung may mga sugat siguro. Actually, yung mga may sakit, may devotion din kay Saint Rita yan. Mhm. Yan, no? Ang dami. At I think, nakaka-inspire talaga yung buhay nitong, yun nga, nag-asawa, tapos naging widow, and then naging madre, no? From the very beginning of her life, yun nga, yung talagang hindi siya nawala ng pag-asa, no? There's nothing impossible talaga dahil, of course, yun nga, yung iba nga, for example, sa mga nagpapare, no? Minsan yung magulang, ay magtrabaho ka, huwag kang magpare, engineer o kaya ano, kasi panganay. Opo. Pagkatapos niya mga natustusan yung mga kapatid niya. Tapos nandun pa rin Magtutuloy. yung Nandun yung desire. nandun pa rin yung calling. Oo. Matindi yun eh, no? Hindi ka mapapakali hanggang hindi Kaya mo nga eh. nasagot yung calling na Parang yun. ganun yung naging buhay ni Santa Rita, no? Oo. At ang interpretasyon ko naman dun sa yung kanina yung nga yung nakita ko sa inyong parang background dun sa malapit. Sa retablo. Oo, yung cross at saka nga yung bulaklak, no? Opo. Oo, yung naging interpretation ko yung parang yung ating mga paghihirap, yung ating mga thorns, mga crown of thorns, di ba? Opo, may kanya-kanya Oh, tayong kung hindi tayo mawawalan ng pananampalataya sa Diyos o whatever, no? Magiging mga rosas 'yan. Oo nga eh. Di ba? They will transform Oo. into Beautiful roses. and fragrant rose. Oo, no? Yung mga paghihirap talaga nakaka-perfect sa atin yan eh. Nakaka-purify. No? To make us better, not bitter. Oo, tama. Di ba? Yes, Opo. yes. That's very true, no? Napakaganda ng kwento ng buhay. Tsaka ano yan example si Saint Rita ng generosity. Isipin mo, parang hindi pa enough yung mga pasakit niya. Hiningi pa yung mag-share daw siya sa ating Panginoon. No? Naku, tayo lahat ay hinihinga ng share natin ng pag-aalay ng sarili. No? Sa kapwa natin. Kasi yan lang talaga ang pinaka turo ng ating Panginoon sa atin. Bago ka maging maliligaya, magdulot ka muna ng kaligayahan Para sa iba. para sa iba. Yun, no? So, Okay, at let's end our discussion with a simple prayer, no, dedicated to our patron saint, si Santa Rita. Okay. Ito po ang ating panalangin sa tulong. Hingin natin ang tulong ni Santa Rita. O excellent Saint Rita, worker of miracles, from thy sanctuary in Cassia, where all the beauty thou sleepest in peace, where the relics exhale breaths of paradise, turn thy merciful eyes on me, who suffer and weep. Thou seest my poor bleeding heart surrounded by thorns.
Thou seest, O dear saint, that my eyes have no more tears to shed. So much have I wept, weary and discouraged as I am. I feel the very prayers dying on my lips. Must I thus despair in this crisis of my life? O come, Saint Rita, come to my aid and help me. Art thou not called the saint of the impossible, advocate to those in despair? Then honor thy name, procuring for me from God the favor that I ask. Everyone praises thy glories, everyone tells of the most amazing miracles performed through thee. Must I alone be disappointed because thou hast not heard me? Oh no, pray then for me to thy sweet Lord Jesus, that he be moved to pity by my troubles, and that through thee, O good Saint Rita, I may obtain what my heart so fervently desires. Amen. Amen. Okay. Napakagandang panalangin, no? Oo nga, no? Lahat tayo mga Nakaka-touch. kuminsan Oh, eh, yes. may mga mabibigat na dinadala sa buhay. Mga malalakas na bisbuhay na hugot, among. Mas buhay talaga. Bisbuhay talaga. Okay, announcement. Ito, napaka-important din yan, Sister Daisy, no? Banggitin mo nga itong ating, I think it's an Archdiocesan celebration, Yes, no? oo. Last year, nag-attend ako nito. Meron po tayong, ini-invite po tayo ng Catholic Charismatic Renewal of Pampanga. Meron pong CCRP Pentecost Celebration 2015, May 24. Bukas po yun, no? Sunday. Sunday, Sunday, sa May 24, 2015, Chevalier School, Gymnasium, Angeles City. Okay. Ang theme po ay Holy Spirit, Comforter of the Poor, Provider of the Needy, and Strength of the Weak. Ang mga speakers po natin ay si Brother Dr. Eric Cruz, si Brother Romel Borlongan. So, ang mass celebrants po natin ay Most Reverend Florentino Lavarias, Reverend Father Emmanuel Contreras, at si Father Dudley Villanueva, Deacon Secretary of the Reverend pala, hindi Father. Okay, so maganda From po ito. 2 to 2 o'clock ang simula po hanggang 8 o'clock po. Okay, may Meron pong healing pa sila, may no? healing po after the mass After celebration. the Eucharistic celebration. Yan, This is, magandang of po course, in ito. line with our celebration of Pentecost Sunday. Yun, opo. Yan, the Holy Spirit. Yan, Oh, no? i-explain ko niyan yung Pentecost sa aming mga Ito kapatid natin. na-explain kanina, di ba? Apo. Yan, no? Nandito yan. po kasi si Father Manny mismo. Mhm. Siya po yung nag-invite kasama si Brother Nay. Yan, oo. Oh, yan. Yan ang mga kapanalig natin yan dahil si Brother Nay, of course, sana magkaroon din sila ng programa sa atin, no? Oo nga, Of no? course. Oo, Oo, dati totoo. kasama natin yan, no? Ano din, magaling din Napaka-active sa, sila, oo. opo, si Brother Nay. Mhm. Okay, paalam na kayo, mga Go-Go Girls. Bernadette, una ka na. Maraming salamat po sa pakikinig at happy fiesta po ulit. Sa mga kagaya ko, Santa Rita. Okay, Mamita. Salamat po sa pakikisama, sa pakikinig at pagbabahagi din ngayong gabi sa ating mga listeners. Happy weekend po and good night. Okay. Okay, sa mga kasama po nating nagtanong, alam natin nakikinig sila. Huwag po sana kayong magsawa sa pakikinig at sana naman ay nasagot namin ng mga katanungan ninyo. Tandaan po natin, pag-ibig palaging hinihingi ng Panginoon. Lala! That's very true and sana po itong nadinig nating mensahe ng ating ebanghelyo, no, ay isabuhay natin at ito po'y nakita natin na maliwanag sa buhay ni Santa Rita, no? Whatever pains and discouragements, frustrations, no, maybe depression sa ating buhay, no, gayahin po natin si Santa Rita, no, sa kanyang napakalaki at matibay at malalim na pagmamahal sa Diyos, no. Everything really was offered to the Lord and no, in the end of her life, nakita po natin na nagwagi at nagtagumpay ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay, no. Ito po sana ang ating baunin at naway ang ating pong relasyon sa Panginoon ay maging tunay na buhay at lahat po tayo ay magkaroon ng buhay na punong-puno ng pagmamahal para sa Diyos. Amen. Ito po si Father Pep Bakay, ang director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi, happy weekend, happy fiesta sa mga taga Santa Rita.